Lolo, alam mo na ba? Ang Alin Apo, na may bagong branch si Kuya Aldrin na i-open dito sa Maynila. Anong branch? Nagbubukas na naman siya ng bagong branch ng negosyo niya? Oo, Lolo. Pero hindi grocery yung negosyo niya. Anong negosyo niya pala? May ibang negosyo pa siya maliban sa grocery store? Nagtatakang tanong ni Aurelio sa kanyang apong si Kevin. Meron kaya, Lolo? Hala, di mo talaga alam pala? Kaya pala sabi niya, baka gusto mong mag-invest sa kanya. O kaya, ikaw na lang ang ipapamanage niya sa susunod dahil mukhang magiging busy daw siya. Ha? Hindi ko maintindihan. Anong negosyo ba yan? Hay nako, Lolo. Magbubukas kasi si Kuya ng negosyo niya. Car company. Yung bilihan ng mga mamahaling sasakyan nga ho. Ano? Totoo ba yan? Opo. Di ko pa nga alam kung bakit yun yung napili niyang negosyo eh. Pero, try niyo po siyang kausapin, Lolo. Alam mo ba, grabe, nung makapunta ako doon, ang gaganda ng mga sasakyan, Lolo. Baka naman, pwedeng gift mo sa birthday ka. Parinig ni Kevin. Nako, yung Kuya Aldrin mo talaga ano. Basta-basta na lang nagbubukas ng negosyo nang hindi ko alam. Kaya nga sinabi ko sa inyo eh. Dahil feel ko hindi niyo pa alam. Pero try niyo pong kausapin muna siya. Kasi uwi naman yun mamaya. Teka nga, Kevin. Di ba, nasabi mo kanina na gagawin niya akong investor? Bakit daw? Ewan ko din, Lolo. Narinig ko lang naman ho kanina. Baka ho, hindi niya mamamanage ng maayos. Kaya, kung pwede, ikaw na lang. Yun yung narinig ko ha, sa pag-uusap nila ni Mama kanina. Pero di yan yung dahilan kung bakit ko sinabi sa'yo, Lolo ha. Ano naman ang dahilan mo? Magagalit talaga yung kuya mo sa'yo kapag nalaman niya na sinabi mo kagad sa akin. Lolo naman, gusto ko nga lang bilan mo ako ng bagong sasakyan. May sasakyan ka naman, Kevin eh. Okay na yan. Alam mo naman, huwag na tayong mag-aksaya ng pera sa mga bagay na wala namang patutunguhan. Paalala ng kanyang lolo. Ay lolo, ayan na naman kayo sa paninermon. Kung ako sa inyo, sisermonan niyo po si kuya. Dahil tignan mo, magbubukas na naman ng panibagong negosyo. Tapos, nagsawa na naman. Tapos, ikaw na naman yung gagawang investor o sasabihin ibebenta niya yan sa'yo. Ay nako, ewan ko talaga sa inyong magkakapatid. Hindi kayo maintindihan ang gulo-gulo nyo. Saan pa ba kami magmamana, Lolo? Di sa inyo rin. O siya, mabuti pa nga at kausapin ko na lang ang kuya mo. Swestyon ng kanyang lolo at nagsimula ng maglakad. Basta Lolo bilan mo ako ng bagong sasakyan. Kung tatampo talaga ako kapag hindi nangyari sa birthday ko. Malapit na yun. Sigaw ni Kevin upang paalalahanan ng kanyang lolo, habang si Aurelio naman ay napatawa na lamang sa kakulitan ng kanyang mga apo. Mahal na mahal ni Aurelio ang kanyang mga apo dahil nag-iisa lamang ang kanyang anak at wala na ito. Tanging ang tatlong apo na lamang niya ang nagpapasaya sa kanya. Binibili niya ang lahat ng mga gusto nito dahil sa nangako siya sa kanyang anak na aalagaan niya ang kanyang mga apo. Sa kabilang dako naman ay may nagngangalang Marcus na isang manager sa bilihan ng mamahaling sasakyan. Marcos, tawag sa kanya ng kanyang boss na si Aldrin. Yes po, sir. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na baka bukas ay hindi na ako ang magmamayari ng store natin. Ha? Bakit naman po, sir? Kasi magpo-focus na lang ako dun sa isa ko pang negosyo. Huwag kang mag-alala. Kung mabait ako para sa'yo, ay mas mabait ang papalit sa akin. Ganun po ba? Sino po ba yan, sir? Hindi ko po kailangan sabihin sa'yo. Hindi ko pa siya nasabihan eh. Kailangan ko pa siyang kausapin at mapapayag. Ganun po ba, sir? Walang problema po sa akin yun, sir. O sige, aalis na ako ha. Kung may maghahanap dito sa akin, sabihin mo na wala ako. Okay? Paalala ni Aldrin. Sige po, boss. Mag-ingat ho kayo. Paalam na lamang ni Marcus sa kanyang boss. At nang makaalis na ang kanilang boss, ay agad niyang tinawag ang kanyang mga kasamahan. Hey everyone! Kailangan natin mag-meeting.
Ano naman yun, Marcos? Importante ba yan? Importante to, Jake. Dahil sa may papalit na kay Sir. At hindi ko pa alam. Kasi kakasapin pa niya to. Ha? Bakit naman? Oo nga, bakit daw? Hindi ko pa alam. Basta ang tanging bili ni Sir, huwag tayong mag-alala. Dahil mas doble daw ang bait ng taong papalit sa kanya. Ah, ganun ba? May iba pa bang rason si Sir, Marcos, na nasabi sa'yo? Sabi niya, nagpo-focus na lang daw siya sa isang negosyo niya. Bakit kaya, di ba? Malakas naman ang benta nitong nakaraang araw ah. Nagtatakang wika ni Marcos. Nako, baka nawala ng gana si Sir kasi nitong mga nakaraang araw, maraming pumupunta lang dito para tumingin. Pero hindi naman bumibili. Oo nga, halos walang benta kaya tayo. Ha? Hindi ko yun alam ah. At bakit di ko nakita yung mga taong yan? Tanong ni Marcos. Kasi Marcos, andyan ka lang palagi sa opisina mo, kaya hindi mo alam. Ganun ba? O sige, bumalik na nga lang kayo sa mga ginagawa nyo. May gagawin pa muna ako sa opisina ko. Suwestyo ni Marcos sa kanyang mga kasamahan at agad namang pumasok sa control room ng CCTV upang ma-review ang mga pangyayari sa nakaraang araw. Subalit sa kanyang pagpunta sa control room, ay may nakita siyang isang senior citizen na nakapasok sa loob ng kanilang store at nakahawak pa ito sa isang Mustang. Ay, Diyos ko! Ang tindi ng trip nitong matandang to ah. Baka madumihan pa yan. Diyos ko, hindi ko napansin na nakapasok na. Saad niya, kaya't dali-dali siyang pumunta doon. Habang si Aurelio naman ay abala sa pagtingin sa Mustang nang magulat lamang siya nang biglang may nagsalita. Anong ginagawa niyo dito? Malamig na tanong ni Marcos. Sino ka? Ikaw ba yung in charge ng sasakyan dito? Pwede mong makita yung loob. Ang ganda-ganda kasi. Wow! Mukha ba akong in charge sa sasakyang ito? Sorry, tanda. Pero manager ako dito. At sino magpapasok sa'yo dito? Ah, ikaw palang manager. Ang ganda-ganda naman ng sasakyan na to. Magkano to? Alam kong magugustuhan to ng apo ko. Wika nito at agad na hinawakan ng sasakyan. Siya namang dahilan upang paluin ito ni Marcos. Huwag na huwag mo nga hahawakan yan at baka magasgas pa yan. Kahit nakapalit ng buhay mo, hindi mo yan mababayaran. At wala kaming time na mag-entertain sa isang katulad mo. Kaya pwede ba? Umalis na lang kayo sa store namin dahil malas na nga, mas mamalasin pa kami dahil sa'yo. Ano? Hindi makapaniwala ang tanong ni Aurelio. Bingi ka ba? Maluwag ang pinto, kaya umalis ka na. Kung ayaw mong kalagkarin pa kita palabas. Excuse me sir ha. Pumunta ako dito para bumili ng sasakyan at hindi para makipagtalo sa'yo. At grabe, alam ba ng may-ari dito ng store na to kung gaano kasama ugali ng empleyado niya? Lalong-lalo na ang manager niya? Hoy, tanda. Huwag mong questionin ng may-ari ng store na to. Ang mas mainam na gawin mo sa ngayon ay umalis ka na dito. Baka masaktan pa kita. Umalis ka na habang nagpipigil pa ako dahil ayoko makasakit ng senior citizen. Banta pa ni Marcos. Tinatakot mo ba ako, ha, iho? Parang gano'n na nga. Bakit? Natatakot ka ba? Sabing alis na eh. Hindi ka welcome dito. At isa pa, grabe ang pangarap mo. Mustang talaga? Gising ba kayo tanda? Baka nananaginip lang kayo na kaya niyong ma-afford sa itsura niyong yan. Humarap nga kayo sa salamin nang matauhan kayo. Suwestyon ni Marcos. Makaalis na nga. Nakakahiya naman na pinagtatabuyan na nga ako. Pinagsisiksikan ko pa yung sarili ko dito. Tinutulungan ko na nga kayo makabenta, ayaw niyo pa. Aba, ano akala mo sa'yo, mayaman? Isa ka na nga senior citizen. At isa pa, baka yung pera mo na yun galing sa ayuda ng gobyerno. Grabe talaga yung ugali mo, ano? Pagsisisihan mo yung ginawa mo sa akin. Ganun ba? Wala, natakot ako. Please, huwag po. Natatawang saad ni Marcos at nagdadrama pa na natatakot. Bahala ka dyan. Basta't isa lang ang masasabi ko sa'yo, iho.
bago ako umalis dito. Sana, pinag-isipan mo muna ng maraming beses ang gagawin mo bago magawin sa kapwa mo. Paalala ni Aurelio at agad nang umalis ito. Habang si Marcos naman ay biglang nakaramdam ng kaba dahil ang mga huling kataga na binitawan ng matandang ito ay may halong otoridad. Pero binaliwala na lamang niya ito. Aldrin, tawag sa kanya ni Aurelio. "Do, kanina pa ba kayo dyan?" "Hindi naman. Pero kailangan nating mag-usap." "Ay, tamang-tama, Lo. Kailangan din talaga nating mag-usap." Sagot ni Aldrin at nag-usap din sila tungkol sa negosyo nito. "So anong balak mo? Ibebenta mo sa akin yung store na bilihan ng mamahaling sasakyan?" "Parang ganun na nga, Lo. Kasi di ko na kayang i-handle lahat eh. Ang bata-bata pa ni Kevin at Miranda para mag-handle nito." "Apo, wag mong ibenta sa akin. Okay na sa akin na sa'yo pa rin yan. Kahit ako na lang yung mag-handle para naman lahat ng profit ay sa inyo lang. Nangako ako sa ama nyo na tutulungan ko kayo." "Talaga po, Lolo?" "Oo naman. Pero una sa lahat, may tatanggalin akong empleyado mo. Hindi siya nararapat sa posisyon niya." "Ikaw ang bahala, Lo. Ang alam ko naman, lahat ng desisyon mo ay tama at may patutunguhan. Bukas na lang tayo pupunta sa store ko para ipakilala ko bilang bagong may-ari." Suwestyon ni Aldrin at agad din naman silang nagpahinga at natulog na. "Good morning, everyone. May ipapakilala pala ako sa inyo. Ang nag-iisa kong lolo na si Aurelio Martin. Siya ang papalit sa akin bilang bagong may-ari ng store na to dahil magiging busy na ako sa iba ko pang negosyo. Hindi ko na kasi kayang i-handle ang lahat, kaya siya na lamang munang mag-handle." Saad nito. Gulat na gulat naman si Marcos sa kanyang nalaman. At halos gusto na niyang ibaon ang sarili niya sa lupa ng mga oras na yun. "Magandang umaga sa lahat. Nagagalak akong makilala kayo. Subalit may tatanggalin din ako agad-agad na isang empleyado na siyang magiging dahilan na babagsak ang store na to kapag nandito pa siya." "Ha? Sino kaya yan? Grabe naman. Nakakatakot naman pala talaga yung lolo ni Sir. Akala ko ba doble yung bait niya kaysa kay Sir?" Sari-saring mga bulungan ng mga empleyado. Gusto kong ipaalala sa lahat na mabait ako. Subalit ang taong to ay pinili na itaboy ako. Hindi maganda ang ipinakita niyang ugali sa akin porket hindi niya ako kilala. Basta-basta na lamang niya akong pinagtabuyan sa store na to. Di ba? Ang gusto ko lang naman ipaalam sa inyo ay huwag na huwag niyong tutularan si Marcos na minamaliit ang bawat customer na pumupunta sa store na to. Kaya pala walang gaanong benta sa store dahil sa ugaling meron siya. Kaya sa pagkakataong ito ay tinatanggal ko na siya bilang manager. Paliwanag ni Aurelio. Habang si Marcos naman ay nakayuko at hindi na sumagot. Agad na siyang umalis at pumunta sa opisina niya upang magligpit ng mga gamit. "Bumalik na kayo sa mga ginagawa niyo." Suwestyon ni Aurelio at agad na pinuntahan si Marcos. "Binalaan na kita, Marcos, pero hindi ka nakinig sa akin." "Sir, pwede po bang humingi ng isa pang pagkakataon? Mahal na mahal ko po yung trabaho ko." Naiiyak na wika ni Marcos, kaya't napabuntong hininga na lamang si Aurelio. "Sige, dahil humingi ka ng tawad sa akin, ay hindi kita tatanggalin pa. Mananatili kang empleyado bilang isang salesman." "Maraming salamat po, sir." Saad na lamang ni Marcos. Dahil sa nangyaring iyon, ay labis ang naging kanyang pagsisisi sa kanyang nagawa. Na-demote siya sa trabaho dahil lamang sa ugaling mayroon siya. Natutunan rin niya na huwag basta-bastang manghusga at higit sa lahat ay kailangan mong ibaba ang pride mo dahil sa di lahat ng pagkakataon ay nasa itaas ka. Ika nga nila,
bilog ang mundo.